Hi guys, so kung napapansin nyo ay nakabihis na naman kami ngayon. So ayan guys, magbabayad na tayo. So nakabili si Janick dito ng mga damit niya for the pre-wedding and also at the same time sa haldi ceremony. Guys, so it's time for us to eat our dinner. So nandito tayo ngayon sa isang Korean restaurant. Guys, so hirap na hirap sila sa paghawak. Kibirita karuano. Dahil yata nakikita nila ako nag-video-video dito guys. Binigyan nila tayo ng pasta and itong kimchi. Hi guys, so kung napapansin nyo ay nakabihis na naman kami ngayon and nasa basement kami. Dahil bibili kami ngayon ng mga damit ni Janick and bibili tayo ng pantalon ni Milan. Because di ba nga may mga occasions na paparating and yung mga pantalon niya ay parang pang araw-araw na. So, bili tayo ng pantalon ni Papa and ni Milan. And then, Milan, we will also buy blazer for Papa, right? No, I don't know about Papa, but Pants. I don't want to buy anything. You don't need pants? No, only white pant. White pants. So, white pants lang daw yung gusto niyang bilhin. So, ayan guys, I'll update you later. So, ayan, malapit na. Alam nyo ba guys, ang napansin ko dito, kapag medyo maano yung preparation sa kasalan ay mas tumatagal. Yung preparation kasi nila sa kasalan nila ay 2 buwan in advance. Nung kinasal kami ni Milan, 1 linggo lang yung preparation namin. Tsaka nung kinasal sina Jano and Head Kumar, I think 1 week lang din yung preparation nila. So, 1 beses lang yung puntahan namin sa Barodra. Dito pa balik-balik kami kasi nga marami silang time and maraming ginagawa. Kaya ayun, kaya balik-balik kami sa city. So, bumalik tayo ngayon dito guys para bumili ng mga damit. Ayan, 2 lang kaming couple. Let's go inside. So, tara, mamili na tayo ng damit ni Janick dito. Ayan si Janick together with the Brunda. Ayan, mamili tayo ng style na kapareho ni Milan. Nick boy. Kailan ba do ka ready kay Ruto eh? Chosat George. Guys, ame already ka ready kay Ruche ave. In orbit ma Jesu, pachi. Shoes badulewano siya. Ane Milan by no suit ke pants. Pants laile ano Nepal buns. So ayan guys, magbabayad na tayo. So nakabili si Janick dito ng mga damit niya for the pre-wedding and also at the same time sa haldi ceremony na susuotin niya. And then sa trip, right? Jawana che parwait le bodulay lito. Chalo. So, pupunta na tayo ngayon sa Inorbit after this one. And then, mag-dinner tayo doon. And also, at the same time, bili tayo ng pants ni Milan and also suit ni Papa. So, ayan guys, nagbabayad na tayo. And after nito ay, I think magyaya na akong kumain kasi nagugutom na ako. And alam nyo ba dito guys, ang mumura ng mga damit, hindi naman sa mura, pero para sa akin, yung mga damit dito, ang quality nila ay worth it sa presyo. So, yung mga damit dito ay nasa 1,500 rupees, so mga 1,000 pesos. Tapos ang ganda ng quality and considered na siya na mahal, ganun. Considered na siya na branded and long lasting. So, dito kami usually bumibili, parang H&M sa atin. So, ito yung tinatawag nilang West Side. So, merong cheaper version nitong Westside which is called Zudio. So, sa mga pang-araw-araw, dun kami madalas bumibili ng mga pang-araw-araw namin. At saka, yung, especially si Jano, gustong-gusto niyang bumibili doon kasi very mura yung mga damit and comfortable. So, after dito, tignan natin kung makakabili tayo ng pants dun sa Inorbit Mall kasi medyo pihika na ang Kuya Milan nyo. Iniwan lang din namin si Ivan doon sa bahay kasi kung dadalhin ko siya dito sa bahay guys ay walang matatapos na trabaho. Gawa na ang kulit-kulit. Siguro kung nandito siya ngayon nagtatatakbo-takbo na siya. And alam nyo ba dito, ang haba ng kwento ko na pero tatapusin ko na. Dahil nga kakasal si Janick ay kailangan niyang bumili ng iba't ibang mga outfit or suits for the pre-wedding. So sa pre-wedding ay sasamahan natin silang mag-photoshoot. So, pupunta yata sila sa isang resort, dun sila magpa-photoshoot, gagawa sila ng video doon, tapos i-play yon and ipopost before yung wedding nila. So, ayun, tara samahan nyo kami sa araw na to. Guys,
So, ayan, nandito na tayo ngayon sa may, ang tawag dito, Inorbit. So, pupunta tayo doon sa Shoppers Stop. Bibili tayo ng pantalon ni Milan. And then after that, we'll eat sa Korean restaurant dito. So, nakahanap tayo ng Korean restaurant. So, tara. So, tara magtingin tayo dito ng shoes for Janick para doon sa outfit niya. Pasok tayo sa loob. Guys, so it's time for us to eat our dinner. So, nandito tayo ngayon sa isang Korean restaurant. May nahanap tayong Korean restaurant dito sa Barodra. So, let's go and try it. Meron daw sila doong japchae, meron silang sushi, corn dog, at saka meron silang miso soup, something like that. So, let's go and try. Brunda, try ka rin to? Yes. Korean food? Yes. Try with positive mind. So, let's go guys. Try natin yung pagkain nila dito since namimiss na natin ang Korean food. So, let's see if masarap ba siya or hindi. Guys, so hirap na hirap sila sa paghawak. Kibirite karon ano? Brunda, kibirite? Hirap na hirap sila sa paghawak ng chopstick. And nandito si Boss Milan, tinutulungan kung paano. So, papa-experience natin sa mga Indianong to guys, ang pagkain ng Korean food. Kasi first time nilang lahat yan. So, ayan siya. Actually guys, talagang nag-crave ako ng Korean food. And dahil nag-crave tayo ng Korean food, sabi ko kay Milan, maghanap ka dyan ng Korean restaurant sa may Barodra. Kaya ayan, may nahanap kami isang Korean restaurant dito. And dahil may Korean restaurant dito guys, yun tayo dinala ni Milan. Kahit yung mga kasama ko hindi pa naka-experience. So, thank you Milan for bringing me here. So, ayan guys, we ordered japchae. Meron din tayong biniling kimchi. Actually, dito guys, yung Korean food nila ay puro mga vegetables lang. Wala yung parang barbecue, yung samgyup salad, karne, ganyan. So, yung meron sila dito ay mga corn dog. Papakita ko sa inyo kapag dumating. And especially shin ramyun, mga ganun lang, soup. So, meron din silang sushi na inat since vegetarian nga yung mga tao. So, tara, samahan niyo kami. Nag-crave tayo ngayon ng shin ramyun, kaya tara, kain tayo. So, can you see kung ano yung naging difference ng shin ramyun nila? Meron silang mga leafy vegetables and mais. Sa atin walang ganyan. So, tawa kami ng tawa dito guys. Kasi si Janick, hindi niya alam yung spelling ng Korean. And ito, meron silang special na glass dito. Ang saya. Parang nagkaroon ng friends ulit. Ang saya. Guys, so let's see if magugustuhan ba nila itong shin ramyun. Thank you. So, ayan. Let's see Brunda's reaction. It's okay. Try ka ron eh. Go and try. Sarap. Very hot, ha? Be careful. Masta siya. ano Janick? Masta siya na. See? Try new stuff. Ayan guys, nagustuhan nila. And Milan, oh, tignan nyo naman si Milan, naubos na niya. Kain lang ng kain. You want rice? Rice mali dyan sa hot fry karon item. Very tasty.
I like it. Dahil yata nakikita nila ako nag-video dito, guys. Binigyan nila tayo ng pasta and itong kimchi. Sarap. Sarap, Milan. How was it? Yummy? Korean food. Kaya wala ikiburan na ba? Umorder na naman sila, guys, ng another set of ayan, another set of sushi. Gustuhan nila. Hirap sila sa pag-ano ng chopstick. JD, kaya mo yan. Yan. How was it? Yum. Hi, so ayan, nakauwi na kami dito sa bahay, and kung napapansin nyo, basa-basa yung buhok ko kasi nag-shower lang ako ulit. And natatawa ako dun sa dalawang bata, si Jaynick at saka si Brunda, kasi first time ko silang dinala sa isang Korean restaurant, and nakakatuwa yung naging experience nila, and nagustuhan ni Jaynick, pero I think si Brunda hindi niya masyadong nagustuhan. So niloloko nila ako kanina kasi pagkarating namin sa Barodra, sabi ko, parang nagka-crave ako ng Korean food, ang sabi ko sa kanila. Tapos sabi sa akin ni Brunda, ala, baka masusundan na si Iban, naglilihi daw ba ako? Baka meron na daw na magiging kapatid si Iban. Kaya sabi ko sa kanila, loko-loko kayo, sabi ko, meron ako ngayon, paano ako maglilihi? Sabi ko, so nagkikrave lang talaga ako, guys, kasi meron nga ako. So dinatnan na po ako. Kaya ayun, parang nagkaroon ako ng cravings na kumain ng Korean food. Pero gusto ko talaga ay yung mga samgyupsalan, yung katulad sa Pilipinas. Pero yung dito sa lugar nga namin, since mga vegetarian sila, ang ino-offer lang nila ay yung parang mga ramen, ganyan, miso soup. Tapos merong mga corn dog, sushi, dinagdagan nila. So parang yung Korean culture ay pinaris lang nila sa Indian culture. So kung ano lang yung mga makakain ng tao dito, yun lang yung sinaserve nila. So yung kimchi masarap. Para talaga siyang yung kimchi na kinakain din natin sa Philippines. And meron nga din silang binibigay ng mga sauce. So yun yung parang Korean na mafe-feel mo na nasa Korea ka, or mafe-feel mo na kumakain kasi samgyupsalan sa Pilipinas. And pinaka gusto ko yung japchae kasi, guys, ito yun talaga yung favorite kong kinakain kapag nasa Korean restaurant ako, yung japchae. Kaya ayun, nakain ko siya. So parang meron na akong another favorite place na puntahan kapag nag-crave ako ng ibang pagkain aside from Indian food. So ayun, kung Pilipina ka na nasa Barodra or malapit sa Barodra, guys, try mo na yung Korean restaurant. So search nyo lang. May makikita kayong Korean restaurant sa Barodra. So ayun, 1 year na nga daw sila.
Pero dahil nga walang masyadong nagtatry ba ng ibang food dito sa lugar namin. Kaya, ang nangyari ay, ang dami nilang hinahire ng mga content creators din. So, nalaman nga nila na gumagawa nga din ako ng video. So, kukontakin daw nila ako. Pero, tingnan natin kung maano ng schedule, kung hindi busy si Milan. So, try natin mag-advertise doon. So, ayan guys. Medyo pagod na tayo. Papatuyuin ko lang itong buhok ko, tapos matutulog na kami. So, I'll update you later. And if meron kayong mga content na gustong sabihin or gustong pagawa sa amin, may mga questions kayo, comment nyo lang sa baba and then sasagutin natin yung mga yan.